So ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, no? Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at especially po sa mga taga Maynila at mga Manilenyo. Sabi nga dito sa aking nakalap na chismis, no? Sabi nga dito sa aking nabasa sa mga comment ng aking vlog kasi gusto ko lang pong ipapalala sa inyo. Ako po si Kent Garcia at ang channel na ito ay nakasuporta po kay Yorme Isko Moreno. So ito po ang aking mga katanungan kasi ito po ay nagbabase lamang sa mga komento at mga opinion ng mga nanonood sa aking vlog. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow ako sa TikTok at sa Facebook page. So ito po, una ko pong katanungan at ito po ay kinukuha ko pong tanong ay nagbibase lamang sa mga komento ng mga nanonood sa akin. Kapag si Isko manalo, ibibenta daw ang buong Maynila. Totoo ba? Kasi kumakalat po yan noon nung tumatakbo po si Yorme bilang presidente ng Pilipinas at hindi po siya pinalad. At ang sabi nga nila, kapag si Isko manalo, ibibenta ang buong Maynila, ibibenta ang buong Pilipinas. Kasi nung pisahan na niya na binenta po ang Divisoria. Ito po gusto ko pong klaruhin sa inyo. Hindi po ang Divisoria, lahat ng lupa sa Divisoria hindi po pagmamayari ng City Hall of Maynila. Ang pagmamayari lang po ng City Hall of Maynila ay yun lang pong Divisoria Mall. Na kung saan po maliit na lote lang po yun. No? Kaya nga po yun ay naibenta po ng City Hall of Maynila sa pamamagitan ng pangunguna ng dating mayor or alkalde na si Yorme Isko Moreno dahil nakita niya po ito na medyo mahina na po ang kitaan. So ano po ang gagawin doon nung Divisoria Mall kung marami namang pwedeng bumili? Sa labas pa lang ng paligid ng Divisoria ay hindi na talaga maaabot yung mall kasi dito pa lang sa bungad may mga paninda na. So yun po, ang ginawa ni Yorme Isko, binenta niya po ito at binalik po sa tao. Alam niyo po kung bakit sinabi kong binalik sa tao? Yun pong pinagbintahan niya ng Divisoria Mall, no? Ay kanya pong pinapatayo ng mga libreng paaralan or elementary school katulad ng Almario Elementary School na kung saan public school lamang pero parang private siya. May elevator, may aircon, may security guard. Doon, yung iba naman natira doon sa pinagbintahan niya ay binigay niya po ito sa ayuda no ng mga taga Maynila kasi yun po ay kasagsagan ng pandemya. Yun po ang sinasabi natin na kahit ibenta man ni Yorme ang buong Maynila, at least na ibalik niya sa taong bayan. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang mga nagawa ni Yorme. No, kapag si Isko manalo daw ibibenta ang Maynila. So sa tingin niyo ba pag si Sam Bersosa ang manalo, baka gagawin niyang lahat ng lahat ng taga Maynila, gagawin na niyang distributor ng front row. Di ba? Kapag si Mara Tamundong naman, di ko alam, kaya di ko man kilala yan. Lalo naman siguro pag si Hanny Lacuna ang mananalo. So ano gagawin ninyo? Ultimo nga yung pension nga ng mga senior citizen, nagkadili-dili pa. Paano pa yung ibang proyekto? So ito po, no? Sa mga nagtatanong, ano nga ba ang nagawa ni Isko? Kapag manalo ba si Isko ng mayor ulit, ibibenta ba niya ang buong Maynila? So ito po, panoorin nyo po, kayo na lang po ang humusga, no? Mga kababayan. Ayan po, no? Panoorin nyo po ang video na ito. Sandali lang po. Meron akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmo. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga, unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at ilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa,
we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always, always, always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa'yo. So, ayun po. Klarong-klaro nyo po. Kung kayang gawin ni Yorme Isko sa Maynila, kaya niyang gawin sa buong bansa. Nakita nyo naman po. May resibo po si Isko. Hindi po porket sabihin yung, kapag si Isko nanalo ulit, hindi lang Divisoria ang ibenta niyan. Buong Maynila ibibenta na niyan. Actually, ganito po ha. Gusto ko lang klaruhin. Yun pong sinasabi nyo na binenta ni Isko ang Divisoria. Bago pa man, nagkaroon ng lupa ang City Hall dyan. Hindi po pagmamay-ari ng City Hall buong Divisoria kasi meron po mga private properties dyan. Unang-una, ang Tutuban ay hindi po pagmamay-ari ng City Hall. Yan po ay pagmamay-ari ng Ayala Corporation. Yun naman pong ibang mga nakatayo dyan na mga buildings ay pagmamay-ari po ng iba't ibang private company. More on mga Chinese investor po. So, hindi po masasabi sa mga fake news po katulad ng mga ayaw kay Yorme at yung mga nagpapakalat ng bininta daw ni Yorme ang Divisoria, si Lopez, si Manny Lopez, yun po nang pakalat noon na bininta daw ni Yorme ang Divisoria. Hindi po totoo yun kasi nga hindi po buong Divisoria pagmamay-ari ng City Hall of Maynila, no? Yung Divisoria Mall lamang po ang bininta ni Isko. Kasi kung saan naman po, nakita nyo naman, yung mga pinagbintahan ni Isko, nandyan po yung mga hospitals, mga elementary schools, mga food packs sa 7,000 families. Di ba? Kaya daw bininta ni Isko ang Divisoria. Grabe naman po. No? Kami po mga taga Maynila, alam po namin ang katotohanan. Kadalasan naman po sa mga nagsabi na, pag nanalo na naman pagka-mayor yan, ibebenta na naman yung kagamitan sa Maynila. Alam mo, sa totoo lang para sa akin, mas mabuti nga yung ibenta ni Isko Alam mo kung bakit? Anong silbi ng City Hall or munisipyo ng Maynila kung hindi naman napakinabangan ng tao at nagugutom na ang Maynila? Actually, gano'n naman talaga ang gagawin kung ikaw, padre di pamilya. Gutom na ang iyong pamilya. Titiisin mo ba na yung mga alahas na napundar mo, hayaan mo lang dumami ng dumami kahit nagutom na mga anak mo, nagutom na ang pamilya mo, 'di ba? May possibility na yung mga napundar mong alahas, sasakyan, kalupaan, masisangla at mabibenta mo 'yan. 'Di ba? Sabi nga ni Isko, kahit yung City Hall ng Maynila, kung gustuhin ko mang ibenta para sa taong bayan, gagawin ko. Aanhin ko yung puro naman lang yan bato. Ngayon, pag hayaan mong nakatayo yung mga establishmento na yan dyan, nalugi na ang Maynila, gutom na ang Maynila. So, anong mapapala mo dyan sa bato? Antayin mo na lang mabulok. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, kahit ibenta pa ni Isko yung buong Maynila, kung ibalik lang din naman niya sa tao ang pinagbintahan, walang problema. 'Di ba? Matakot kayo kung si Mara Tamundong ang magbenta. Di natin alam kung saan niya dalhin ang pinagbintahan. Si Hani, ganun din. Si Sam Versusa, matakot kayo kung baka ipagbenta niya yung mga ari-arian ng Maynila. Hindi natin alam kung saan mapunta. Si Isko, bininta man niya, pero nakita nyo naman po kung saan niya dinala. Hindi po niya binulsa, binalik po niya, no, sa taong masa. Diba? Sa masa. So yun lamang po, na kapag si Isko manalo, ibibenta ang Manila. Totoo ba? So yun lamang po ang mga katanungan ko, mga kababayan. Huwag po kayo maniwala sa mga sinasabi na pag si Isko manalo, ibibenta ang Maynila. Kapag si Isko manalo, baka ibibenta na niya yung City Hall, yung museum, ibibenta niya yung mga Arroceros Park, ibibenta niya yung mga kung ano-anong parke dyan sa mga business investor or mga investor or mga business identity, di ba? Entity pala, identity tuloy. So yun lamang po mga kababayan, ako po'y supporter, no, ni Isko Moreno. Gusto ko lang pong klaruhin sa vlog na ito. Hindi po ako supporter ni Hani, ni Sam Versusa at ni Mara Tamundong. Ako po'y supporter ni Yorme Isko Moreno. So yun lamang po, no. Ang sabi kasi nila, wag niyo iboto yan si Isko. Bakit? Kasi pag nanalo yan, ibibenta yung buong Maynila. Hindi po ganun kabilis yun.
no? Oh, yung isa nga na tumatakbo dyan, pag nanalo daw, gawing 2,000 ang ayuda ng mga senior citizen. Hindi po yun ganun. Malabo pa sa tubig kanal yung pangako mong 2,000 na pensyon. Diba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.